At tinuklaw na nga rin guys ni Mayor Baste Duterte itong si Super Ate. Talagang paano na kaya yung political survival ni Super Ate kung yung mga Marcos loyalist or yung mga loyalista ay galit sa kanya dahil pinapagtanggol niya itong mga Duterte. Tapos ngayon nilaglag siya ni Mayor Baste Duterte. So yung mga Dutertean supporters ay galit na din sa kanya. Paano na yung political survival mo, Super Ate, kung yung both Marcos and mga Duterteans ay galit na galit sa iyo? Double kill ba? Talagang bang, bang, na double kill ho si Super Ate. Yan kasi, tingnan mo, yan ang napapala mo sa kakatanggol sa kanila. Ikaw pa ang nagmukhang masama. Hindi man lang nila, naalala yung sacrifices mo, yung tulong na ginawa mo sa tatay mo, sa kapatid mong si Vice President Sara Duterte. Hindi man lang nila inalala yung ginawa mong pagtulong. Abay, nilaglag at iniwan ka na lang sa ere. Sakit nun, Super Ate. Talagang parang sinaksak ka ng 200 patalikod. Sakit nun. Diba? Hindi man lang marunong magtanaw ng utang na loob. So ngayon, nag-post itong si Mayor Baste Duterte. So legit naman tong account na to guys. And may blue check naman. So I think, ito talaga yung gustong sabihin ni Baste. Sabi niya, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naaawa ko sa'yo. Naaawa pala sa'yo, Amy, no? Naaawa pala sa'yo. Sa'yo lang pala siya naaawa, hindi pala sa kapatid mo. So, hindi dahil sa sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit ana imong mga jamming. Gipalampas na takakausap pero banha kag gihapon kay ka. So, pinalagpas na kita once pero maingay ka pa din eh. Madrama ka pa din. Yun ho yung sinabi ni Mayor Baste Duterte dito kay Super Ate. So, sa madaling salita, feelingera itong si Super Ate na feeling niya, nagsusorry si Baste Duterte dahil nga sa mga sinabi niya sa kapatid niya nung prayer rally na mag-resign na daw, kung wala ka paghigugma sa ato lungsod, mag-resign ka na. Ito nga yung sabi ni Mayor Baste Duterte sa mga hindi nakakaalam. Panoodin natin. Unsa bagid apo? Una-una ako ba? Kung ako, okay ra sa kuwag wala ko diri sa politika. Kira gyud kaayo. Amo sinaan nila nga gusto gid nila 20 years. You know, this is the exact template. Kadtong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay ko andiya, in order for them to stay in power, to preserve themselves, ilang mga ambot sa mga gusto, dato, naman tayo mga tawhanan eh. So, unya na ako, I have to reserve some of my, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni unta dawaton ko ninyo diha takas na lang ko unsa ba. Daghan na ta mag-inom magasgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign.
yan ho, yung binitawang salita ni Mayor Baste Duterte na talagang pinapanindigan niya up to this moment. Kasi nga, di ba, nagpa-press con itong si Super Ate na after daw magsalita ni Baste Duterte ng mga masasakit na salita tungkol sa kanyang kapatid, abay sabi niya kay Super Ate, sorry, humingi siya ng pasensya. So, pilingera naman kasi itong si Super Ate na ang akala niya, nagsusorry siya dahil sa mga sinabi niyang masasakit na words sa kanyang kapatid. Ngunit, ang sinabi pala ni Mayor Baste Duterte, naaawa lang pala siya kay Super Ate. Ginamit ka lang nila. Naawa na din kami sa'yo, Super Ate. Ginamit ka lang din pala nila. Diba? Tapos ngayon na wala na silang pakinabang sa'yo, parang inetsapwera ka na nila. Ito guys, yung reason kung bakit nagalit si Mayor Baste Duterte. Panoodin natin. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling niyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Pero nasaktan po Ipinag-sorry ba ni kayo? Mayor Baste. Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ma'am, yung pagtawag po ni former President Duterte na drug addict po si Presidente. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya na nila Pero yun. bilang kapatid po ba, ma'am, nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Ayun, Diba? See? Aimee, pilingera ka daw. Hindi ako papayag nun. Yung imagine yung mga Marcos supporters nagalit sa'yo dahil kakatanggol mo sa mga Duterte. Pero at the end of the day, nilaglag ka lang. Sakit nun. Talagang literal na tinuklaw ng ahas. Talagang, kung ako nun, maghihimutok ako nun. Kasi, imagine yung sacrifices ko, hindi man lang nila kinilala. Diba, ang dami kong nakalaban, ang dami kong nakaaway para sa inyo, tapos ganyan yung gagawin nyo sa akin. Asa ng hustisya dun? Talaga nga namang itong si Super Ate. Nilaglag. So, ngayon, sana matauhan na itong si Super Ate na at the end of the day, blood is thicker than water. Sana nagigets niyo yun. 'Di ba? Na kahit magtapos man ang mundo, kapatid at pamilya mo pa din ang malalapitan mo. Hindi yung mga kaibigan mo. Tingnan mo, nilaglag ka. Sakit nun. Tinawag ka pang pilingera. Naku, gising ka na, Ate Aimee. Super Ate, sa katotohanan. Gising-gising din pag may time, Sana hindi mo na din kontrahin yung kapatid mo. Sana sumuporta ka na lang para sa maganda at ikaw unlad ng ating bayan. Yun lang. Ingat.